hinihintay mo ang post ko, no? Ikaw, ha? Sana all. Nahalata na kita. Today, I mean, yun nga parang it's also part of my legacy building journey as well. Na sagarin natin, I mean, libre lang naman ang mangarap, but as long as you're doing something to bring your goals into reality, that's what really matters. Even, parang ako kasi, hindi naman I don't care how long it takes kind of mindset, but slowly but surely process. Yun yung gusto kong mangyari. Na I have this end game goals in my head right now, and one way or another, at least every day, kahit out of the 100% nagagawa ko yung 0.01%, okay na ako dun. At least you're stepping one step towards achieving what you want in life. Siguro real ko nga sa social media, lumalabas mga fighter jets. Angst lang, parang and I've also contacted, I have friends who's also parang part of the simulator trainings for fighter jets, and they're based in UK. Actually, I'm really good friends now with the owners of my aviation school. It's so nice to me, you know, offering me other opportunities even outside the aviation school. So that's what matters to me as well also, relationships talaga. More than anything, more than money, more than fame, more than what. Actually, medyo hindi ko siya priority. It's really relationships. How you leave marks to the people you meet in this lifetime. Hello Kathden fans! So napakinggan ninyo mga kasembreros ha. Malalim talaga ang relationships mga kasembreros. Yung mindset, ang point of view ni Sir Alden when it comes to relationships. So relationships either sa mga taong na meet niya, nakakasama niya sa trabaho, sa personal life niya, sa family, etc. etc. And nakita naman yun mga kasembreros na relationships talagang mahalaga, no? Alden really values relationships mga kasembreros. Sabi niya dito, more than money, more than fame, yung mahalaga sa kanya kung ano yung marka, ano yung impression, ano yung values na nabibigay niya sa tao, yung magmamarka ba na pag sinabing Alden, ganito yan. So ganun ang kanyang pinupunto dito mga kasembreros, na sa lahat ng tao mo meet niya, you have to leave marks, no? Kasi sa lifetime journey na ito ay marami kang tao nakakasalamuha. So yun po, no? And prior to that, sabi niya, libre mangarap, tapos sagarin niya lang daw. Tapos parang balak niya talaga dito na magkaroon ng dito ng experience sa jet fighters mga kasembreros, no? Kasi sabi niya dito, talagang slowly but surely, ganun mga kasembreros, no? Sa pangarap. And ako no, parang nakita ko yung sarili ko sa kanya, kasi ako rin na yung nangarap na ma-discover sa TV as Little Kuya Kim, kahit na feature lang tayo, no? And ginagawa natin araw-araw ay gumagawa rin tayo ng trivia mga kasembreros. Kung makita niyo po sa short videos ko mga kasembreros, trivia din po tayo. And slowly but surely, no, one step at a time, kung sabi nga niya Ma'am Catriona Gray. So parang ganito nang ginagawa ni Sir Alden, na kahit nasa 100% na goal niya, 0.1 yung kanya nagagawa araw-araw or 0.1 yung kanya nagagawa araw-araw ay okay na yun mga kasembreros. So tapos dito ko nalaman na 71 kilometers pala, no, yung kanyang tinakbo dun sa may Philinvest nila mga kasembreros na biking or cycling mga kasembreros from Clark to Tarlac, no? From Clark, Pampanga to Tarlac mga kasembreros. So ito yung pinakamahaba niyang binike mga kasembreros, longest, no, na kanyang farthest mga kasembreros na kanyang binike, no. And sabi nito, grabe pala yung dinaanan nito, kasi makita naman sa video no, dinaanan nila yung mga lahar, yung mga rock formations, tapos tumawid sila sa mga ilog. So kung kaya hindi nakapagtataka yung kanyang Colnago ay may mga putik at saka mga gas mga kasembreros. So pero gusto niya or mas gusto niya yung nasa kalsada lang mga kasembreros, no, kaysa sa mga off-road mga kasembreros na mga rides, kasi nga mas safe mga. Pero yun nga, no, talagang experience din niya, yan, natutuwa siya mga kasembreros. And then ito, si Sir Alden din, no, nag-post siya ng kanyang bagong endorsement pictures para sa Honda Giorno mga kasembreros. Nakakulay brown siya.
kasi nga siya ang isa sa mga brand ambassadors ng Honda Giorno, mga kasembreros. If I'm not mistaken, si Sir Matteo Guidicelli, kasi di ba rider din yun si Sir Matteo, mga kasembreros. Si Sir Alden ay nag-upload ng panibagong picture with Dimple, mga kasembreros. So napakaganda ng kanyang dito, ng kanyang aura, no blooming. If I'm not mistaken, parang last a few months ago pa ito na shoot nila, mga kasembreros. Tapos parang ngayon lang pinopost, at saka yung iba naman ay ni-repost, no, kasi may mga records ako dito, may mga files ako ng kanyang Honda Giorno na naka-brown siya, pero itong mga itong mga angulo ng kanyang pictures, mga kasembreros, ay wala ako, no. Pero same outfit, no, naka-brown, mga kasembreros. So and then ito si Ma'am, binati ni Sir Alden si ate niya Yan si Ma'am Marian, mga kasembreros, ng happy birthday, no, kasi nga birthday ni pambansang Marimar ng Pilipinas, mga kasembreros. So which is sobrang close sila, no, ni ate niya Yan, mga kasembreros. So 41st birthday ni Ma'am Marian Rivera. So parang hindi halata, no, yung kanyang birthday ay kahapon, no, talagang eksakto, August 12, 2025, mga kasembreros. And nagpadala siya ng, hindi ko alam kung orchids ito, mga kasembreros, no, talaga mahilig si Sir Alden sa orchids, no. Sabi niya, happy birthday yan, from Alden Richards, tapos orchids na bulaklak ang kanyang pinadala, mga kasembreros. So kapag mahalagang tao na babae, talagang orchids na pinapadala ni Sir Alden, no, kagaya kay Ma'am Catherine din, no. Pero secret lang ito, si ate Yan niya, ganun din po, no, orchids, mga kasembreros. And then ito, next item natin, so yung People Village na isa rin itong award giving body, mga kasembreros, So nag-post sila ng parang congratulations, sort of recognition kaya Sir Alden Richards, mga kasembreros, dun nga sa pag-attend niya, at saka ni Ma'am Marian Rivera, at saka ni Ma'am Judy Ann Santos dun sa centennial celebration or 100 years ng Magnolia, mga kasembreros. So ang kulit, no, kasi dito ko nalaman na yung yung parang nakasombrero na sorbetero, no, yun pala yung pinakauna nilang parang trademark dati, mga kasembreros, kung kaya siya nung nakaraan niya ay merong nakasombrero doon, no, na sa Magnolia celebration nila, mga kasembreros. Sabi ng Village People magazine, no, sabi niya, for 100 years Magnolia has been part of everyday Filipino life, from creamy ice cream and dairy favorites to fresh chicken and ready-to-cook meals. On August 4, the beloved brand celebrated its 100th anniversary, honoring its roots and the people who make it possible. Farmers, truck drivers, market vendors, sari-sari store owners, and countless others. As Magnolia looks to the future, it continues its mission of delivering quality products while creating opportunities for communities worldwide or nationwide, mga kasembreros. So tapos ma-picture nga ni Ma'am Judy Ann Santos, Sir Alden Richards, at saka ni Ma'am Marian Rivera, mga kasembreros, no, primetime queen ng GMA. And then ito, so sobrang natatawa ako dito, mga kasembreros, kasi yung mga teasing moments or videos ni Sir Alden, yung parang nangungulit na parang sweet na parang nagpapatwitams, mga kasembreros. Ginawa ng voice over ng isang fan, tapos sabi niya dito, nag-aantay ka ng post ko. Nag-aantay ka ng post ko, no? Ikaw ha, nakakalata na ako. So parang kulit ng tataba ng utak naman. Tapos syempre, no, kapag may expression pa, may mukha pa sa screen, tapos yung voice over sobrang kulit, ay talagang gaganahan ka talagang tumawa, mga kasembreros, dito sa may patitig daw si Sir Alden pa naman. Parang nagtitease siya na parang akala mo ay totoo, mga kasembreros, no? Pero kinumpay lang siya na yung pagtitease nga ni Sir Alden sa mga fans niya, tapos may voice over, mga kasembreros. Sobrang nakaka-good vibes at nakakatawa at nakakatuwa, mga kasembreros, itong ginawa ng isang fan ni Alden or isang admin, mga kasembreros.
And then of course, no, yung kanyang prayer for today mga kasambreros. Sabi ni Box Office King, "Dear God, we ask for your gift of patience and the strength to endure challenging times. Cultivate in us a spirit that waits trustingly for your timing, avoiding hasty decisions or forced solutions. Grant us the endurance to persevere in the face of trials, maintaining faith and hope even when progress seems slow. Remind us that strength often comes through enduring difficulties and that you are refining us through these experiences. May we rely on your infinite strength to sustain us every step of the way. In Jesus' name, Amen." So, Amen and Amen, Pops Alden. So, ito yung sasabi niya na hindi minamadali ang lahat ng bagay. And narinig ko minsan sa kanya sa isang interview na sabi niya, yung mga relationships na pinilit, yung mga bagay na pinilit, yung mga goals na pinilit, parang gusto mo ng instant ba na nangarap ka ngayon tapos andyan na agad. So parang hindi siya worth it. So parang yun yung gusto niyang gusto niyang sabihin din dito mga customers na hindi pinapuwersa ang lahat ng bagay para makuha mo yung isang bagay, no? Just like yung relationships na ni Ma'am Catherine na sa time nila ngayon, they're single, they're both enjoying, they're both working, they're both founding yung future mga kasambreros. So yan ang gustong parang sabihin or pahiwatig ni Phenomenal Box Office King dito mga kasambreros. And then ito, minumulto tayo ng isang fan dito na nag-post, no, ng itong sa eroplano sina Pops Alden at saka si Ma'am Catherine. Tapos may isang, hindi ko alam kung part ng kanyang team ito or part ng Hello Love Again team dati mga customers na nakasalamin din. Tapos si Pops Alden nakatayo, si Ma'am Catherine nakaupo mga customers na sa isang seat sa eroplano. So this was, if I'm not mistaken, papunta sila ng Dubai dito para nga sa meet and greet ng mga fans at saka pag-promote ng pelikulang Hello Love Again doon sa Dubai mga kasambreros. Pero parang ito yata yun, no? Nakakap si Phenomenal Box Office Queen mga kasambreros. And then ito, so sobrang lupit, no? Pinost na isang admin yung kotse ni Sir Alden mga kasambreros na way back 2023, naka-white tuxedo at saka sobrang elegante si Phenomenal Box Office King dito. Tapos syempre ang lupit na pagbukas ng kanyang kotse kasi nung nakaraang GMA Gala ang kanyang ginamit ay yung white car, no, yung puti niya mga kasambreros. So tapos ito naman ay dun sa 2023 na GMA Gala mga kasambreros kasi last year parang black yung suit niya pero ngayon ay tapos nakaraan niya parang dark velvet na na violet mga kasambreros sa sobrang dark mga kasambreros. Tapos yung kotse nga niya ay sobrang lupit, no? Sobrang lupit ni Pops Alden mga kasambreros. Syempre Phenomenal Box. Parang presence niya pa lang ay andun na mga kasambreros. Tapos pulang kotse yung kanyang hindi ko lang kung Jaguar ba ito mga kasambreros, no? Parang ganun ang tipo. So ibang klase. Nasa parking yata sila nito, no? Mga kasambreros sa baba, no? Tapos parating na ang presensya ni Phenomenal Box Office Box Office King mga kasambreros. And then actually that is it, no, sa ating countdown items. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is August 13, 2025. Wednesday na po. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay pa. Tapos ay yun po, abang-abang tayo sa update din para kay Phenomenal Box Office Queen. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Sana Magpasalamat. Psalms 107:15. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Sa atin po, no, bago po tayo magsimula dito sa Word, yung anak natin, apo natin, or kung sino mang kaibigan or kakilala na nagbigay tayo, okay, or parang tumulong tayo kahit na sa finances or kahit na sa pagtulong mo na matapos yung kanyang problema, matapos yung kanyang trabaho, yung kanyang task or yung kanyang gagawin, o kapag estudyante naman ay tinulungan mo yung
kaklase mo or sino man dyan sa project, sa thesis, practical research, and so on, sa mga assignments. Tapos, hindi man lang sila nagpasalamat. Okay? Parang dead man, no? May tao kasi na yung love language nila ay hindi affirmation. Kumbaga pa, hindi sila maboka. So, instead na magpasalamat, ay kunwari, ililibre ka nila sa labas, bibilang ka nila ng gamit, bibilang ka ng ganito. So, may mga ganong tipo. Okay? May mga taong ganon na hindi sila maboka. They're not verbal about their heart's conditions or yung status ng kanilang puso, or masaya sila o nagpapasalamat sila. Pero may gagawin sila para ma-appreciate yung ginawa mo para sa kanila. And as sinasabi ni Lord dito, mga kasembreros, or ni King David, no, na sana, no, yung mga tao ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, okay? At sa kanyang wonderful, mga kamangha-mangha, no, amazing at saka marvelous na mga gawa, mga kasembreros, sa atin, no, sa children of men. Generally speaking, yung children of men, mga kasembreros, ay tayo, no, yung mga tao, yung mga mortal beings, tayo yun, mga kasembreros. And ang Psalm 107:15 ay napaka-powerful reminder sa atin, paalala, no, ng kabutihan ng Diyos, mga kasembreros. Sa atin ba sa umaga, kunwari, pagkagising natin, ano yung unang ginagawa natin? Syempre, didilat ni mata, na sabihin ng ganon. Pero kidding aside, mga kasos, dapat ang natin ginagawa ay lumuluhod tayo, nagpapasalamat tayo, mga kasembreros, na pagkagising natin, pagdilat ng ating mga mata, nagpapasalamat tayo. Yung bukang bibig natin ba, Lord, maraming salamat sa panibagong araw, bigyan mo ko ng kalakasan, ang iyong kalooban ng mangyari sa aming buhay, protect us from the evil one, in Jesus' name, amen. So may mga simpleng panalangin na ganun, mga kasembreros, ay okay yun at saka pleasing sa harapan ng Panginoon, mga kasembreros. Kasi ibang tao, sige, paggising, check ng cellphone, check kung sino man nag-chat, may nag-post, may no, kung papanawili na, no, hindi na nakapagpasalamat, mga kasembreros, sa Panginoon. Kasi it's really important that we open our mouth, mga kasembreros. Talagang ibubukayin natin yung ating mabibig, mga kasembreros, sa pasasalamat sa Panginoon. It's not just, yes, alam ng Diyos ang puso natin, ang nasa isipan natin, pero it's really important na nasa initiative natin, mga kasembreros, at nasa choice natin yon, na tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. And yung Psalms 107:15 ay part ng larger passage na nag-express ng gratitude, ng pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang awa at sa kanyang mga kamangha-manghang gawa, mga kasembreros, na ginawa niya sa atin. Kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng second chance or ng panibagong umaga. Yung iba namatay sa bangungot, no? Yung iba hindi na sila nabigyan ng chance, mga kasembreros, na mabuhay sa araw na iyan, na ikaw ay na tayo po ay humihinga pa. So ang verse na ito nag-encourage talaga sa atin, no, sa bawat isa, na unawain natin. Let's understand that God's goodness is all around us, mga kasembreros. At nag-invite ito, yung verse na ito, mga kasembreros, na maging aware tayo. Kumbaga pa, maging cognizant tayo, magiging fully aware tayo. Kasi ang ibang tao, kapag hindi sila aware na blessing na pala ito ng Panginoon, biyaya ito ng Panginoon, dahil ito sa kanyang grasya, dahil ito sa kanyang awa, dahil ito sa kanyang pagpapatawad, nagiging bulag sila. So kapag nagiging bulag ka sa blessing at saka sa kabutihan at saka sa goodness, no, at saka sa kamangha-manghang gawa ng Panginoon, hindi tayo nagpapasalamat kasi inaakala natin na hindi yun bunga ng kanyang grasya, no, hindi yun bunga ng kanyang kabutihan. So, nakita natin yung pagkakaiba ng mga taong appreciative, mga kasembreros. That is why, napakasarap bigyan ng mga taong appreciative, di ba? Kunwari, may kaibigan kang binigyan mo ng kahit na isang candy, na kahit isang maliit na bagay, or yung anak mo, for example, o asawa mo, o magulang mo. Tapos, grabe yung appreciation nila. So, parang ikaw, may encourage ka pa, at saka ma-motivate ka pa na grabe naman magpasalamat to. 10 pesos lang binigyan mo, 20 pesos, ganyan-ganyan. So, humingi siya ng 100, tapos 50 lang yung binigyan mo, tapos grabe pa yung pasalamat niya. So, mga ganong mga bagay, tapos yung mga pagpapasalamat mo sa magulang mo, na sa paglalaban nila araw-araw, pagluluto, pag-aasikaso, yung mga small things na dapat nating pinapasalamatan, mga kasembreros. Yung puso kasi na ganun, it takes a deep relationship sa Panginoon, mga kasembreros. It takes a closer and intimate relationship to have that grateful heart, no? Appreciative heart, mga kasembreros, sa mga tao sa paligid natin. Kasi mag-overflow yun kapag ang Diyos natin ang nagbibigay sa atin ng
ng grateful heart, ng appreciative heart mga kasmeros, dadalo yon sa ating bunganga at sa mga taong nasa paligid natin. So ma-apply natin siya mga kasembreros. So sabi dito ni King David, oh that men would praise the Lord, no? Yung verse na ito, yung stanza na ito mga kasembreros ay parang urgent call siya, no? Na panawagan ni King David mga kasembreros na tayo po ay mag-actively celebrate sa kumapakabutihan ng Panginoon. And the use of the word men signifies that this call is universal. So yung men, pag sinabing men kasi universal yun lahat-lahat M-E-N, plural ng although plural lang siya ng man mga kasembreros, pero generally in entirety yun ng kabuuan ng tao mga kasembreros, mapalalaki, babae, at sa lahat ng edad mga kasembreros. So universal call siya para sa atin, and nagsisignify ito na yung bawat isa, regardless of their background or experiences, regardless kung ikaw ay Pilipino, ikaw ay German, ikaw ay Amerikano, ikaw ay British, ikaw ay Ilocano, Bisaya, Ilonggo, and so on mga customers, it doesn't mean na ikaw ay isang Ilonggo, isang Bisaya, o ikaw ay ganito, hindi ka na magpapasalamat. So universal call ito mga customers na napakahalaga ng emphasis ni King David dito ng community worship at saka pasasalamat sa ating Panginoon mga customers for His goodness. So yung sinasabi naman niya ito na for His goodness, no, sa goodness at kabutihan ng Panginoon ay nag-highlight ng nature ng Panginoon. Nature niya na yun mga kasembreros, kumbaga pa hindi na yun mababago. Okay? Kung ang Diyos ay mabuti dati, mabuti siya ngayon, mabuti siya hanggang sa mga kasembreros. Kumbaga pa hindi niya na yun mayaalis at hindi niya na matatanggal sa kanyang sarili because that's who He is. Hindi siya, nature na niyon mga kasers. Kagaya sa mga pato, no? May nature silang maligo at saka magtampisaw. May mga nature din mga baboy na basta may yung mga hayop na yan ay pinakamababa. Syempre, of course, no? God is tayo, no? Kapag ang tao mabuti, no? Hindi siya nagmumura, hindi siya yung nature, may kanya-kanya tayong ugali mga kasemiros, and the nature of God is the one that's unchanging. Hindi siya nababago mga kasemiros at hindi nagbabago. Magbago man ang mundong ito, magbago man ang politika, magbago man ang mga lideres, magbago man ang mga pinuno, magbago man ang takbo ng mundo, ang technology, ang advancements, ang science, lahat mga kasemiros, ang mga artista, ang leisures, ang entertainments, ang science in general, ang mga discoveries, no? Lahat po ay magbabago. Ang Diyos po natin at ang kanyang kabutihan ay hindi. Nature at saka nakadikit na yan sa kanya mga kasembreros. And sabi nga niya dito, His wonderful works to the children of men indicates God's active engagement with humanity. Active engagement. Wonderful works refers to the many miraculous things He does in our lives, from simple everyday blessings to extraordinary miracles. His works reflect His character. So yun nga, nasabi natin, no? Reflection yun ng kanyang character mga customers. This statement broadens the call for praise as it reminds us that all people can experience His goodness. Sa lahat mga customers, kasi hindi naman pwede na kunwari. Kasi isang barangay tayo, no? Kami po ay nasa barangay dito sa Mabaos, no, sa Carmen. Hindi pwede na kami dito nasisikatan tapos yung kapitbahay namin walang araw. So kung maulan sa amin, so sa kapitbahay namin maulan. So kung mainit dito sa amin, syempre yung kapitbahay namin maulan. So ano to, kapag binabaha dito tapos yung kapitbahay namin hindi, tapos kung hindi ulang baha sa amin, sa kapitbahay namin may baha. So hindi po ganoon mga kasos. Parang kumbaga pa ang sikat ng araw ay para sa lahat. Ang climates, ang seasons mga kasembreros at saka takbo ng panahon under the sun ay para sa lahat yun mga kaso. So parang siya ay nagpapasikat ng araw sa isa, ganoon din sa ating mga kapitbahay at sa paligid mga kasumero. So ang goodness ng Panginoon parang ganon. Kung mabuti siya sa lahat, mabuti siya sa akin, mabuti siya sa inyo, mabuti siya sa lahat ng tao mga kasos. But ito yung problema, kapag ang tao hindi niya na-appreciate at hindi nagpapasalamat sa Panginoon, nagiging bulag sila. So doon na nagkakatalo mga kasumero na syempre na mas gagawin ng Panginoon na mas bibigyan pa ng blessings ang mga taong nagpapasalamat over doon sa mga taong hindi nagpapasalamat mga kasembreros, no? As simple as that. Alright, so po sa ating Word of God na mapagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, a grateful heart mga kasembreros na nagpapasalamat sa kabutihan at kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga sources and paalam po. I love you all.